mga senador sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Chis Escudero, walang pinagbotohan kahapon dahil wala namang nagmosyon para magbotohan. Napag-usapan na rin kasi nilang sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Puro manifestation yung ginawa kahapon. Para may gumalaw, may dapat mag-move. Di ba? Kung may magmomosyon, pagbobotohan yan. Pag nag-object, pagbobotohan yan. Pag may nagmosyon, walang nag-object, edi tuloy-tuloy yun. Ang maaaring pagdesisyonan ng kasalukuyang Senado kung aagahan ang pagtalakay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte o hindi kaya ay ibasura na ito. Nagbabala si Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ng proseso ng impeachment. Okay ka naman pagbotohan yung pag-convene legislation kahit na sa constitutional manner ng Senate. Kung simple majority, pagka-constitutional mandate, gagawin nila. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan niya. Since may botohan, doesn't make it. So, can it be overturned by a simple majority vote of the plenary of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi dapat. Isa pang nakabimbing tanong kung pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng Vice. May mga senador na nagsasabing hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa, kilalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na lumaki yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. Yung tukas mo yun, may ang personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede itong iakyat sa Korte Suprema pero hindi ngayon dahil premature pa. Wala rin daw kasiguraduhan na papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil usaping politika ang malaking bahagi nito. Sa huli, anuman ang maging pasya ng 19th o 20th Congress, maaaring iakyat sa Korte Suprema. Kaya nga may Korte Suprema para magsabi, tama yung ginawa nyo, mali yung ginawa nyo, depende sa pananaw ng sino mang nais maghain ng kaso laban sa kung sino mang opisyal o opisina ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok.